Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itong si Melkisedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melkisedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapu ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melkisedek ay hari ng katarungan at siya'y hari ng Salem, na sa ibang salita'y hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y saserdote magpakailanman. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melkisedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahi, ayon sa tuntunin ng kautusan, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Ang salita ng Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sinabi ng Poon sa hari ko't Panginoon, "Maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo." Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway, magmula sa mga bundok lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari, ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek gagawin kang saserdote na hindi nawawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nung panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, "Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pagbati po sa inyong mga sumusubaybay dito po sa TV Maria at sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Halina't magnilay po tayo sa mga pagbasa po sa araw na ito. Mga kapatid, siguro naririnig nyo na po ang term na ito higit lalo sa mga kabataan. Narinig nyo na po ba yung term na self-care? Medyo uso na po ito sa panahon po natin ngayon. Halimbawa po, matapos ang
isang linggo ng paghahanap buhay o pagtatrabaho, o kaya pagkatapos ng isang buwan na work, 8 to 5. Parang sabi ng iba, kailangan mo ng kaunting self-care. Deserve mo ito. Kaunting pagtitreat sa sarili, kaunting pagpapahinga. At ang inyo pong lingkod, si Father Aldwin, hindi po iba dito sa tinatawag na self-care. Alam po ng staff po namin sa San Felipe Neri Parish, higit lalo po kapag araw ng linggo, kailangan ni Father Aldwin ang maliit na self-care. Ano po ang aking self-care? Sa tanghali po, ako po ay for 45-minute nap. Kaunting pahinga lang po para ma-recharge sa mga gagawin pa po sa natitirang activities sa hapon. At mga kapatid, ito po yung na-realize ko sa isa sa mga naps ko po, na pwede kong ipahinga yung aking isip, pwede kong ipahinga yung aking ulo, pwedeng mabakante at walang ginagawa ang aking utak, pero na-realize ko po, yung puso ko, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtibok. Ito nakakapahinga, ito nakakatigil ng gawain, pero ang puso hindi tumitigil, tuloy-tuloy sa pagtibok. Na parang tila sinasabi po sa atin, pwede mong ipahinga ang pag-iisip, pwede mong ipahinga ang iyong pamumroblema, pero ang pagmamahal, hindi mo matitigil, laging gumagana, tuloy-tuloy ang pagtibok ng iyong puso, tuloy-tuloy ang pagtibok ng iyong pagmamahal. At bakit ko po ito kinikwento sa inyo? Mga kapatid, kung nakinig po kayong maigi sa ating nabasang ebanghelyo mula kay San Marcos, narinig po natin na araw noon ng pamamahinga or tinatawag ng mga Hudyo na Sabbath Day. At napakatindi po ng batas na ito. Bawal na bawal po talagang kumilos kahit na ano. Bawal nga silang magluto, bawal silang maglinis ng bahay, bawal maglakad ng napakahaba. Very minimal ang mga gawain. At kahit po emergency situations, kahit pagpapagaling, paghihilom ng may sakit, bawal na bawal po. Kaya nga sabi ni San Marcos, nakaabang raw po ang mga Pariseo kay Jesus dahil may isang lalaki na patay ang kamay. Lumapit kay Jesus, tinitignan nila. Araw ng pamamahinga ngayon, pagagaling kaya to ni Jesus? Kapag pinagaling na yan, pwede natin siyang kasuhan si Jesus. Pero mga kapatid, pinakita ni Jesus. Batid niya, oo, araw ngayon ng pamamahinga, oo, bawal ang kumilos. Pero, hindi titigil ang pagmamahal. Tuloy-tuloy ang pag-aalay ng sarili. Kaya nga kung makikita nyo mga kapatid, sinabi ni Jesus doon sa lalaking patay ang kamay, iunat mo ang iyong kamay. At pagkaunat, dali-daling gumaling. Paalala po sa atin ni Jesus, oo, totoo naman, nakakapagod, kailangan mo ring magpahinga, kailangan mong ipahinga ang iyong katawan, ang iyong isip, pero pinakita sa atin ni Jesus, na bagamat kailangan ng pamamahinga, kailangan ang pagtigil, pero sana maalala po natin, ang pagmamahal laging tuloy-tuloy. Walang itong katapusan. Tandaan nyo, ang puso ni Jesus, laging tumitibok para sa atin. Laging tumitibok ang kanyang pagmamahal. Kaya anong karapatan po natin ipagramot ang pagtibok rin ng ating puso para sa iba? At kung tatanungin nyo po ako mga kapatid, Father, ano bang pwede naming konkretong gawin para po lagi kaming tuloy-tuloy ang pagmamahal? Narinig po natin mula sa ating unang pagbasa na inalay ni Abraham kay Melchizedek ang ikapu ng meron siya, the 10% of what he has. Ganon din po ang iniimbitahan ko po kayo mga kapatid. Alay nyo rin po ang inyong mga ikapu. Pero, huwag nyong isipin na yung 10% na hinihingi ng Panginoon, laging finances, laging salapi o pera. Hindi po. Pagpalagay lang po natin, halimbawa, meron kang 1 hour, meron kang 60 minutes. Ano po ang ikapu ng 60 minutes? That is 6 minutes. Baka yung 6 minutes mo sa isang 24-hour schedule mo, pwede mong ilaan, pangangamusta sa mister o misis mo, mga anak mo, mga kapatid mo, mga magulang mo. Ikapu lang naman eh. Baka rin po, pagbukas nyo ng inyong mga tokador, sangkatutak ang mga damit, pantalon, at kung ano-ano pa.
Pagpalagay natin, meron kang 50 damit. Anong ikapu ng 50, ng 50? 5. Baka may 5 damit ka na hindi na kasya sa'yo o hindi mo na nasusuot. Baka pwede na yan para sa iba. At sasabihin ko sa inyo mga kapatid, pag tuloy-tuloy ang pag-aalay, tuloy-tuloy ang pagbibigay, tuloy-tuloy ang pagmamahal, ano ang reward ng pag-aalay nitong mga ikapu para sa iba? Ang reward, isang matamis. Matamis na bagay na hindi mo mabibili sa mall, hindi mo ma-order sa online shopping platforms. Ano po ito? Ang matamis na ngiti ng mga taong nakapaligid po sa atin. Bagay na hindi mabibili, tanging mabibigay lang ng iyong pusong tumitibok ng pagmamahal para sa kanila. Mga kapatid, kaunting review po tayo. Ang ating pag-iisip napapahinga. Iidlip mo lang yan, itulog mo lang yan, nakaka-rest. Pero ang puso, laging tumitibok. Paalala sa atin ni Jesus. Sana, pwede kang magpahinga, pwede kang tumigil sa pagkilos. Pero tatandaan, ang pagmamahal, ang pag-ibig para sa iba, laging tuloy-tuloy, hindi tumitigil. Inaanyayahan ko po kayo na sa kabila ng ating mga pagpapagal, patuloy pa rin tayong umibig sa mga taong nakapaligid sa atin. Last na lang po, naalala ko lang ang lyrics ng isang kanta. Day is done, but love unfailing. Matatapos ang maghapon, hindi ang pagmamahal. Pwedeng magpahinga, pwedeng tumigil sa pagkilos, pero kahit kailan, hindi titigil ang pagmamahal sa isa't isa. Amen.